What's up guys, mag-change oil nga pala tayo. Gagamit tayo ng destroy it yourself. So ito yung mga basic step na gagawin natin. Gamit tayo ng 17mm. Tapos ito yung langis na ginagamit ko. Pro Honda, fully synthetic. Pro Honda gear oil. Pwesto muna tayo. Unang gagawin natin guys, pihit tayo ng counterclockwise. Yan. Pagkatapos dahan-dahanin nyo lang buksan kasi lalabas na dyan yung langis. Tapos syempre dapat meron na kayong lalagyanan para hindi kayo magkalat dyan. Dito sa part na to guys, mabusisi talaga ako. Tine-check ko lagi kung paano yung pagkakasunod-sunod. Tulad nyan, tatandaan nyo yung spring kung saan yung pinaka-level para swak pag binalik nyo. Tapos guys, ready kayo lagi ng tissue or kaya kung anong klaseng pamunas kasi ayun kasi lagi ko yung chine-check. Dito guys, sinaistand ko muna yung motor kasi para yung mga natitirang langis lumabas. Pinunasan ko muna yung loob guys para pag binalik ko yung takip, malinis na. Tapos guys, lagi nyo yung check, double check nyo lagi bago nyo ibalik. Pagtapos natin ma-double check at nalagyan na natin siya sa pinaka-drain nya. Dito guys, may make sure natin talagang tamang sikip lang, huwag sobrang higpit kasi mahirap malostrodan tayo. Next step tayo guys, dito tayo sa labasan ng gear oil. Gamit tayo ng 12mm. Yan. Pihit tayo ulit guys, counterclockwise ulit. Mararamdaman nyo yung friction point yan kasi guys, lumalaban talaga yan. Pag okay na guys, ready nyo yung salina ng langis kasi lalabas na dyan yung gear oil. Kamayin lang muna natin dahan-dahan. Ayan. Tapos dito guys, sa part na to, mapapansin nyo yung yung tornilyo nya. Merong washer. Lagi nyo tatandaan yan guys, lagi magkasama yan. Tapos dito guys, kumuha ko ng tissue, pinunasan ko. Binalik ko yung tornilyo nya. Huwag nyo kakalimutan yung washer kasi magkasama yun sila guys. Tapos dito guys, dahan-dahan ulit ako ng sikip. Tamang sikip lang, huwag tayong sobra. Pagkatapos natin higpitan guys, gamit tayo ulit ng 12mm. Ganun lang ulit guys, counterclockwise lang ulit ng pagbukas. Yan, tatandaan nyo yan. Tapos, dyan sa part na yan, baka malito kayo sa pangalawa ha. Dyan sa tinatanggal natin na screw, guys, dyan natin nilalagay yung gear oil. Dyan natin i-inject. Pagtanggal natin ng tornilyo nya, guys, maliit lang yan. Tapos may washer din siya, mapapansin nyo pag natanggal nyo. Ready kayo ng gunting guys para dito sa gear oil kasi gugupitin natin yung pinakadulo. Dapat ganyan yung talim niya. Pag naglalagay ako ng gear oil guys, lagi kong binabalan niya sa kabila para pasok na pasok yung gear oil. Kasi ang hirap kasi pag naka-straight siya, nalalaglag yung langis niya guys. Konting-konti lang naman. Tapos ayan, babalik na natin. Huwag nyo kakalimutan yung washer, dapat nandun yung tornilyo niya. Tamang higpit lang tayo ulit guys para smooth yung pagbalik. Tapos hindi tayo malostrodan. Tamang higpit lang tayo dyan guys. Tapos tamang punas na ulit ako dyan sa bandang ilalim para malaman ko ba kung may nagdilik o wala. Dito guys, gagamit tayo ng 19mm. Counterclockwise lang tayo ulit dyan guys. Tapos tamang pihit lang, konting puwersa para may power. Pag sa mga ganitong yayamanin na bolts, ang hirap talaga kasi yung stock niya kasi guys, yung pinakaulo niyan mahaba kaya easy lang buksan. Pinunasan ko muna dyan guys kasi lalagyan na natin ng langis. Yan, malinis na yung bolts natin, nilinis ko muna bago ko ibalik. Ilagyan ko na dyan ng guys, torotot, tapos meron na tayong imbudo. Ito nga pa yung Pro Honda natin na 1 liter. 800ml lang naman ilalagay natin dyan guys. Kasi yun naman talaga nakadeclare dyan, 800ml. Pansin nyo guys, nagtira ako ng 200ml kasi 800ml lang yung nilagay natin. Yan, dyan natin malalaman kung 800 ba talaga yung nalagay natin guys. Kung may mga ganyan akong tira guys, tinatabi ko lang. Sasara na pala natin dyan guys yung yayamanin bolts para may turo ko sa inyo yung susunod na step. Tamang higpit lang ako dyan guys para hindi malo-thread yung thread dyan. Dito guys, naalala ko magdadagdag nga pala ako ng coolant kasi nakailang long ride ako ngayong araw. Tsaka nung nakaraan na araw din, nakailang biyahe din ako guys. Kailangan talaga check natin to lagi. Mahirap na, baka ma-overheat. Pero di naman agad magbabawas yan guys. May explanation yan guys kung bakit may up and low. Pero yung coolant ko nasa up lang.
After natin malagay yung langis guys, ito magre-reset na tayo ulit. Dadalawang pindot lang natin yan guys, tapos i-select natin. Tapos guys, hanapin natin dyan yung oil change. Nakaset na ng 6,000 yan, bali minus kasi ang bawas yan guys. Kapag ang settings nyo ay 1.5 kada change oil, edi magiging 4.5 yan guys. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood.